o kanang hinanaling tabang sa ato ang mga affected sa kaning mga affected communities nga kuan sir not aning linog. Yes, sir. Initially, nakadeploy na sila sa mga it's either municipalities and their MCs. Then, MDRMC or city, no? Kung sa city siya, sa munisipyo. And also, natay mga incident command post, no? Gina-activate na siya. So, basically, kung atong tanawon, dili ni siya solely operation sa military, no? Nadira ang mga proper authorities kung kinsa ang nagakumpas kung asa ta mag-deploy og mga kasundaluhan. So, mo nang tanawon ninyo sa mga photos nga makita karon sa social media, no? Nagsagol-sagol gina sila through the na siya advice kung kinsa ang head dito sa incident command post or naga-facilitate sa search and rescue and retrieval, no? So ana siya nadito ang atong mga tropa by teams ang pag-deploy nato sa ila. So kuan gid sila dito sir, standby gid sila dito. Yes, nagit sila dito. No na sila dira gid sila naka-allocate sila diha, no? Ang nagakumpas na sa ila ang incident command post na. So Kung sa ICC. kinsa ilang kasabay, sa nga area ilang na iba makita nyo ng mga pictures na siya yung mga brag spray sa mga spray paint. No, na siya yung mga kung asa sila mag-deploy And then na sila kauban, na sila advice mag-briefing sa unsay trabaho no. Kaning for example kaning sa nitabo karon sa Just sir, dapat ba may provide pod ng mga other tawagan ni kanang mga assets para maabot og tabang ning mga lugar nga nawalaan og network. It's because of kining pagaguba sa mga dalan. Yes, based sa interview sa tuwang commander gagahapon, no, sa during visit sa Jazz, nana siya guidance nga na insertion mahitabo. What do you mean insertion? Mag-insert ang tropa, Okay. no? Di lahi tong insertion yung ginay. Troop insertion na matawag ha. Laro na to, no? So troop insertion na siya na gi-advise sa to ang pa-prepare na sa to ang commander. Actually dili na ko pangunahan, but again under the Joint Task Force Aguila, no, supposedly dili under ginato ang TOG 11, no, counterpart nato sa Philippine Air Force ug ang sa Navy, no. So it so happen na kinahanglan nato i-request ang availability sa ato ang air asset, for example katong Black Hawk, no. So gina-request pa nato na siya sa Eastern Mindanao Command for approval og ang availability niya para ang ato ang TOG 11 mabutangan siya og asset para natin mo-mobilize, no. So tanawon lang nato asa ang mas feasible ug ang mas makahatag og advantage sa katawhan, lalo na ang barangay, no, nga mga allegedly di pa masulod, no. At pangutanan ni ma'am ganina ang nahisgot sa to ang commander, siguro nakuha niya ni during briefing with the director of the OCD ug sa taga Jazz kanang barangay Mulmol, Quiapo ug San Isidro mo na nahisgot sa interview ni Major General Alvin Luzon kagahapon nga kinahanglan masulod siya sa mga tropa nato, no, ug nanatay naka-allocate nga naka-commit nga tropa So on process na ang ato ang request, no, para sa pag-insert og tropa diha sa barangay San Isidro and also sa Glan coming from Malapatan. So sa San Isidro po from Malapatan, from Malita to but again kung asa ang mag-materialize or ang ma-approve, it's either i-airlift ba sila or by foot, no. Ang importante ang guidance sa atong commander is masulod na siya ng mga sulited ng mga barangays. So na siya dito na siya sa mga areas nga dili masulod, no. Again kaning mga nahitabo kagahapon ug mga instructions ug kanang mga aerial rapid damage assessment nato, complementary lang na siya sa atong immediate response during the earthquake. Kung asa naa na dito ang ato ang mga tropa nga naga-appeal, no, through the
guidance sa proper authority pag-abot sa search and rescue operations and retrieval operation. And akong ginaingon, napatay mga standby forces na on call, no, napatay 54 teams dira nga naka-prepare, no, nga naka-on call na sila nasa ilang mga respective headquarters, and also coming from other units of the Philippine Army nga akong naisgutan nga mo-augment po diri sa Eastern Mindanao Command on that purposes, no, sa ano. So nanatay mga tropa daan. So katong akong ginaisgot ganina ang mga barangay, movement pa lang to, insertion para ma-assess po nila ang area. Definitely partner gihapon nato diha ang ubang agency, particularly ang BDRMO ug ang OCD 11 dira sa area sa JAS, no, kay dira man lang to naisgutan nga napay mga wala na isolate gid nga mga barangay, again because sa mga landslide sa mga kalsada. Sir James? Sige po, as a rejoinder na lang po kay Sir, no, and to give us a bigger or clearer picture on the operations karon. Again, no, the Philippine Army being the lead of the search and rescue and retrieval, no, ato gid silang ginapil, no, sa to ang operations, and actually sa among nasabutan kagapon, included sila or sila gid ang mangunay sa tong SRR team being deployed karon sa as mentioned ni Sir, no, katong Quiapo. Actually ang na-identified man gud na landing zone nato, available na landing zone po nato sa JAS is kaning Quiapo, and which is naa siya po within, no, or tunga sa to ang Barangay Molmol and San Isidro. So basically upon landing there, ato ang teams, and isa sa mga naimong agreement kagahapon, due to the intermittent, no, na internet and communication on the ground, we requested the Philippine Army, no, to augment or enhance our communication, no, labi na to ang mga radio equipment dito para dali lang, no, na makabato og information sa to ang deployed personnel on the ground towards the activated incident management team of our LGU sa MDRMO Jose Abad Santos, which is also being coordinated, oversee, no, gina-oversee sa to ang PDRMO Davao Occidental. So again, no, nag-deploy tag team dito, dala ang tubig and also family food packs, kung kinsa man or makita na to ng mga residents niya na-isolate dito, dali ra na to mahatagan, and man-take note, no, for the sunod na lupad, no, sa to ang team dito, kabalo na ta kung unsa to ang mga i-prioritize na mga items o mga mosunuray pa na mga actions para sa to ang incident management team.